Ito, mga kababayan. Malolos City Mayor Atty. Christian Natividad nagsumiti ng Ghost Flood Control Project sa ICI. Ito maganda, mga kababayan. Ang ginawa ni Mayor Atty. Christian Natividad na bilang mayor ng Malolos City sa Bulacan ay pinangunahan niya ang pag-imbestiga ng mga flood control project sa kanyang lungsod. At kanilang natuklasan na kung di tayo nagkakamali, correct me if I'm wrong, umaabot sa 27 na mga flood control project o basta maraming mga proyekto na flood control ang nakarating sa Malolos City. Subalit, natuklasan ni Atty. Mayor Christian Natividad na maraming mga ghost flood control project, mga kababayan. Bakit nagawa ni Mayor Christian Natividad na mag-imbestiga ng ghost flood control project sa kanyang bayan? At marami siyang nalaman. Katuwang ang mga NGOs, mga simpleng tao, katuwang niya at natuklasan niya yung mga anomalya sa flood control project na hindi nga dumaan sa kanyang opisina. Kaya mabuhay ka, Mayor Atty. Christian Natividad. Panoorin natin ang balitang ito. Malolos City People's Audit Team sa Independent Commission for Infrastructure ng mga dokumentong naglalaman ng paunang investigasyon nila sa maanumalyang flood control projects ng DPWH sa lungsod. Kabilang sa nadiskubre nila ang ilang ghost projects. Binuo ang audit team ng lungsod kasunod ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ang irregularidad sa mga proyekto dahil sa matinding pagbaha. Kaugnay niyan, makakausap natin Malolos City Mayor Christian Natividad. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor. Salamat po sa oras. Pa-double check lang po, Mayor. I think possible naka-mute. Yeah, not mute. Yeah. Yes, better po. All right. Thank you, Mayor, for your time. Mayor, confirmation muna tayo, no? Totoo nga bang may mga ghost projects sa mga flood control program ng DPWH sa Malolos? Gaano kalala yung inyong nakita ng inyong audit team? At may ideya ba kayo kung sino po yung posibleng sangkot? Totoo po na may ghost projects sa City of Malolos. Una naming nakita to doon sa privilege speech ni Senator Panfilo Lacson regarding the floodgates of corruption. Ang nakita niya, tinuro niya doon ay mayroong dalawa sa dalawang barangay. Pero based doon sa after naming ma-convene through executive order na nag-create kami ng Malolos City People's Audit Team na mismong nag-audit ay mga pangkaraniwang mamamayan ng Malolos. So thousands ito na nag-audit sa Malolos. Nakita namin, ma'am, meron kaming hindi nakita na 13 projects, 13 na ghost projects po sa City of Malolos. And aside from those, out of the 106 na flood control projects po natin, ay 27 pa lang yung completed at marami pa ho doon ang hindi namin maintindihan kung anong ginagawa. Okay. Doon po sa 106 flood control projects ay mula po ito ng 2022 sa Marcos administration. Yeah, yun yung tagubilin sa atin to conduct investigation from the fiscal year 2022 to 2025. Ang naging total nito ay nasa mga sa 106 projects ay umabot po ng 8 billion, 20 million and 116,000 pesos po. 8 billion mahigit. Although, yes, doon sa 106, base po dito sa kopya rin na nakuha namin na data na nakalap po ng inyong audit team, 27 naman yung na-complete. And na-double check po ba ito na, okay, it's completed, but at the same time, maayos po ang kalidad? Yung quality, ma'am, wala kaming basis for the quality kasi wala namang binigay sa amin na plans, programs, and kung paano dapat ang materialis niyan, kung gaano lapad, kung gaano kahaba. So, nag-rely lang din kami doon sa mga initial reports. Kaya ang findings namin dyan ay yung mga substandards ay hindi pa kompleto.
Okay. Meron din po dito na 8 ang nakita nyong substandard may irregularity. Iba po ito doon sa we don't know if this is part of the completed projects. This is totally different projects. So those are part of the completed na substance. And at the same time, ma'am, may mga unverified pa ho. Kasi kaya ma'am mahirap, yung coordinates na pinapakita doon sa website, ay isang barangay namin, Barangay Anilao. Pag pinuntahan mo po yung barangay na yun, chinek mo yung coordinates niya, ituturo ka ma'am sa Batangas. Naku po. Ganun po kahirap naging predikamento namin dito bago namin makita yung isang proyekto. Yung isang proyekto po sa Barangay Atlag, ay nung hinahanap po namin, itinuro kami sa bayan ng Pulilan sa Bulacan. So talagang ma'am, napakahirap hanapin yan. Nagtulong-tulong na ho talaga kami dito kung paano namin maaabot na ganito kameticulous yung naging report ng Malolos City People's Audit Team. Meron din pong 13 na ang category nilagay nyo, not found / ghost projects. Ito po yung mga hindi nyo talaga mahanap. Ano ho ang explanation dito ng DPWH? Ay wala silang formal na pakikipag-usap pa ho sa amin dito, pero ang lagi lang nilang sinasabi ay they're also conducting investigations on their own. But sa amin po ay kaya naming i-sustain yung argumento na wala talaga tong projects na to, considering the fact na merong mga lumabas na dokumentong nakuha kami sa mismong Department of Public Works and Highways. Nung i-check po namin doon sa mga lugar na kung saan dapat ito nakatayo, wala ka po talagang makita. So, ito pong ghost projects na 13, iba pa yung no data / unverified projects. Yes, ma'am. So these numbers can still go up dahil initial reports pa lang ho ito. So dahil sa sobrang dami ng ahon nitong nakalap namin, we might as well file this and submit this dun sa ICI para po makatulong sa kanila na for initial investigations din po. Ang kailangan po nito, natuwa sila kasi namin din na ICI na undermanned sila at yung gantong uri ng pag-iimbestiga natin ay malaking tulong daw po sa ginagawa rin nilang investigasyon. Opo, kasi ito lang, gathering all these data, ito pong isinumitin yung report na ito ng inyong audit team. Gaano nyo po ba ito katagal ginawa? Nag-start kami ma'am August August 29, nag-issue ako ng executive order creating the said People's Audit Team. Then afterwards, natapos po namin yan. More than 1 month po na nakalap namin. Day in, day out ay maparami po namin naghahanap dyan. Ang nakatulong po na malaki dito yung mga residente ma'am na ang projects dapat ay nasa harapan ng bahay nila. Sila kinausap namin, may nakita ba kayo dito? Wala kayo nakita, ano ba to? From their own ma'am, nakakalap kami na naparaming impormasyon. Dahil yung barangay captains, litong-lito din po. Isa sa ginagawa nila, for example ma'am, bigyan ko ng isang specific example. Yung isang barangay namin dito sa Malolos, Barangay Calero, ang bayan niyan ma'am, more or less mga nasa 100 lang. For the past 3 years, ang naging pondo po na ibinabudget sa flood control ay umabot sa 1.2 billion pesos. Na mismong yung mga residente doon, litong-lito kung alin-alin yung mga projects dahil magbababa lang daw ng materialis yung isa, pagbaba doon sa isa, may magbababa na naman, may matatapos na isa, yung iba baka hindi na natapos. So litong-lito sila kung saan hahanapin po lahat ng mga proyekto na yun. At sabi nyo nga po, 1.2 billion sa iisang daang populasyon na barangay? Yes, ma'am. Opo. Kaya sabi ko pa yun na tinuto, baka ma'am may skyway na yung barangay na yun, papunta doon sa city. Sa sobrang dami na kasi hindi mo makita ma'am yung logic. At pag pumunta ka dun ma'am, hindi mo mararamdaman yung 1.2 billion. At baka naman ho doon sa barangay, pag doon nga ho ginawa yun makakatulong naman sa iba pang barangay. So, wala kayong nakikitang maitutulong or bakit ganun kalaki ang ibinuhos na pondo na 1.2 billion for the past 3 years para gastusan yung areang yon. Ma'am, in fairness, kung dalawa kasi uri ng project nila ma'am yung isa yung pinag-aralan, yung pumapasok sa NEP. Yung isa, yung narinig natin na maaaring nanggaling po yung funding niyan sa amendments or tawag nila insertions. Yun po yung hindi na pag-aralan. Yung galing dito sa NEP, maaaring makatulong po sana kung maayos ang gawa At lalo na yung may floodgates doon na ginagawa sila sa kasalukuyan, makakatulong po doon. Pero ma'am, there is this very glaring example po ng project nila which we also question before the DPWH hierarchy hanggang doon sa national
na naglagay sila ma'am doon na slope protection. Pag sinabi natin slope protection ma'am, dapat nandun sa gilid ng slope. Ang ginawa ito ngayon ay nireklamo namin 2 weeks ago, ginitnaan ma'am yung ilog, yung Calero River, na pinaliit pa ho lalo yung water tributary. So sa halip na makatulong ito, sigurado pong nakapagpahirap pa to sa amin. Napakahaba naman pala nung nagagawa doon. Kasi ma'am, medyo isolated yung area na yun, kukunti nga po ang tao dyan. Pinipili nila yung mga lugar na kukunti ang tao, doon sila lagay ng mga proyekto na flood control. Para hindi napapansin. Sa haba kasi ma'am no river na yan, going yan sa Manila Bay. Pagkanan mo ma'am, Bataan na yan. So, Pampanga. So, may mga isolated na mga lugar doon na pag nilagyan mong slope protection, halos hindi mo na mapansin ma'am yun. So, imbis na sana makatulong sa daloy ng tubig, kung sakali mang bumuhos po yung tubig baha, ay makakalala sa sitwasyon. Yung sabi nyo nga, ideal, sana, maganda ang slope protection na project sa tamang lugar. Pero ito, dun sa nilugaran, ay mas makakalala pa sa sitwasyon? Yes, ma'am, definitely. This will aggravate the water flow doon sa mga water tributaries na yun because they narrow the river. Okay. Instead, at pagandahin natin yung carrying capacity ng tubig nito, pinaliit pa ho natin eh. So kami nga hirap na magpalawak ng ilog natin. Tapos dumating itong project ng DPWH. Tinamad siguro ma'am na mag-clear ng right of way doon sa bandang kanan nila. Ang ginawa po nila sa 3 barangay na tinagusan po nila ginitnaan nila yung river na pinaliit pa ho yung carrying capacity ng river natin. So definitely ma'am, this will not help. Mag-aggravate pa ho ito ng sitwasyon natin in terms of managing the flood problems in the city of Malolos. And adjacent municipalities and cities na gumagamit din po ng ilog na ito. Magkano daw po ang ibinuhos na pondo dito sa slope protection? That's part of the 1.2 billion in aggregate. Pag pinagsama-sama mo na po yung nila. Kasi ma'am, malilito ka talaga dahil patong-patong, iba-iba yung presyo. Sa 15 projects po na yan ma'am, doon sa specific barangay na yun, 15 projects ang in-implement po nila, more or less 1.2 billion. Ang nakita lang po namin doon sa ngayon ma'am, ay 9 o 9 na flood control projects. So ito yung barangay na may pinakamaraming nawawalang proyekto, totaling of 6 out of the 13 na hindi makitang flood control projects o ghost projects sa City of Malolos. Ano hong sabi nung sabi nyo nga po ni Kapitan? Wala hong coordination? Wala po talaga. Ang nangyayari lang sa kanila, magpapaalam, Kap, magbababa lang po kami ng gamit dito, may project po dito. Hindi naman sila kumukuha ng permits whatsoever. Wala ho lahat. Even building permit or anything. No, nothing. Tapos mamaya konti, may dadating na isang kontratista daw, magbababa po uli dito. Siyempre, yung mga barangay tuwa, sa tagal ng panahon po namin, ngayon lang nakakita yung barangay na ganyan sa dami ng proyekto bumababa sa barangay. Masaya sila. Pero nung malaman nila na ganito pala ginagawa, galit na galit po ang mga residente doon, lalo na po yung mga barangay officials. Mayor, hindi mo... I'm sorry. Pero Mayor, hindi ho ba ito ay nasa ilalim nila Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza? Ay, Congressman. Yes, we are part of the first engineering district of Bulacan. Ang Malolos pa. As a matter of fact, ang opisina po nila nandito sa City of Malolos. Nakita nyo man lang po ba, nagpasintabi, nakipag-coordinate man lang kahit minsan ito pong grupong ito sa inyo bilang mayor po ng Malolos City? Wala ma'am, never po sila nagsabi dito sa atin. Kasi ma'am, may president yan eh. Noong 2017, gumawa sila ma'am ng mayor ako noon, gumawa sila ng kalsada dito na tinaasan nila yung kalsada na talagang nagmukhang dike po yung MacArthur Highway po namin. Wow. Kinontra po namin yan. Knowing for a fact na ma-void madidismiss lang yung kaso namin, tinry pa rin namin para pakita namin kumukontra sila for violation of the provisions of the local government code, specifically doon sa public consultation requirement po nila. Kinontra namin na kinontra. Wala rin nagawa. Lalo lumakas ang loob nila nung sinabi po nila may batas na, if I'm not mistaken, it's RA 8975 na sinasabi po that you cannot restrain national government projects. So even though ma'am na meron kaming
cause of action para pigilan namin yung project, dapat for violation of the local government code, ang hinahampas naman po sa amin, sige, kahit maraming problema dyan, hindi nyo pa rin mapipigilan to kasi you can never restrain a national government project. So, isa rin po yung sa pinapropose namin na sana i-reconcile yung dalawang batas lang yun. Na sa ganun po, maging maayos yung accountability and transparency po ng implementation ng national projects. For now, balikan ko po yung mga numero. Yung ghost projects 13, unverified projects 6. So parang more or less, yung unverified parang ghost na rin, ano? Hanggang talagang mahanap nyo yung detalye on this. And this is just part of the 106. Sabi nyo, initial pa lang to. Hindi pa tapos ang investigasyon ng inyong audit team. Yes, ma'am. Kasi may tendency po sila na hindi talaga ibigay sa amin lahat ng dokumento. Minsan nga po, paligaw pa yung binibigay sa amin. So, we call this initial kasi we'll still pursue in finding out kung talagang meron pa ba mga ibang flood control projects na ibinaba dito. As regard, ma'am, the unverified, we will still pursue the investigation about these unverified projects if this will fall under completed or maybe substandard o maaaring bahagi rin po ito ng ghost projects. Kasi ma'am, hindi na rin sila makakagalaw dito, hindi nila pwedeng habulan yung mga ghost projects. Kasi as early as August, ma'am, after I executed the executive order creating the audit team, inano ko ma'am dineclare ko na scene of the crime yung lahat ng mga projects na to because there is a crime being investigated doon sa area po na yun. So before nakita ko kasi si Mayor Magalong dineklara din niya So weeks before prior to that ay nakapagdeklara po tayo dito ng scene of the crime kaya wala hong pwedeng gumalaw dahil pwede nilang mamantsahan yung mga ebidensya na sa investigasyon na ginagawa po pwede nilang mamantsahan yung resulta ng ebidensya. Mayor Natividad, tukuyin na rin ho ba kung sino-sino yung proponents or contractors man lang nang nadiscover yung ghost at substandard flood control projects? Ma'am, yung mga proponents ay narinig lang namin sa TV na lang din sa Senate hearings na meron palang proponent na ganito, may proponent na ganyan. So there's no way for us knowing that simply because even yung project nga hindi sinabi sa amin with much more reason, ma'am, yung mga proponents. Pangalawa, ma'am, yung sa kontratista, meron po kami mga natukoy. Like for example, bago namin i-issue yung executive order na pinapahinto namin yung mga projects, pumuputok pa lang pala dyan sa kwentuhan sa labas na nasa news na nag-start na silang gumawa nung allegedly na ghost project, nagsimula sila ng konti. Parang gano'n. Ang kontratista niyan, ma'am, ay si SYMS, Sims. Si Sims. Yung isa naman, ma'am, ay Wawaw Builders, yung nasa Calero. At yung isa patnin ay si Darcy and Ana. Alright. So, yan po yung mga tukoy namin ng mga kontratista. Ngayon po naramdam pa rin ng mga taga-Malolos ang matinding baha. Gaano po kalaki ang epekto ng mga umano'y ghost projects sa sitwasyon ngayon po sa lungsod? At kung nagawa sana yung mga proyekto, nabawasan nga kaya po yung pagbaha o mali din kasi kung saan itinatapon o inilalagay itong mga dapat na itong mga flood control projects na ito, Mayor? Tama po doon. The answer will be relative. It will be depending upon the initiative. Kung ito ay galing doon sa pinagplanuhan o pinag-aralan, malaking tulong po talaga to kasi mga technical na tao po ang nagsipag-aral para maiayos yung pagbaha dito sa lugar namin. Ngayon kung yun naman pong pondo na sa tingin namin mas malaki ang pondo ng pinanggalingan doon sa hindi pinlano o pinag-aralan na galing daw sa amendments or insertions, sigurado pong hindi makakatulong kasi paμπalagbag lang yung ginawa nilang proyekto dito, maihagis lang yung project, matapos lang at masingin nila. At the detriment of the current situation of the flooding problem of the city na sisiguraduhin ko pong hindi makakatulong and naka-aggravate pa ho yun, nakapagpalala pa ng problema namin dito sa baha. Galit po ang mga rito sa amin, galit po ang mga tao rito. Opo. With the ICI ngayon, you have submitted everything with the ICI and there will be more reports na isusumitin nyo po kung may mga bago kayong madidiscover, Mayor Christian. Pero ang ICI, hindi naman sila makapagsampa ng kaso. Magre-recommend naman po sila, di po ba? So, kayo po ba, paano po ba para mas mapabilis or matulungan din ang Malolos or yung accountability is very important? Kayo po ba plano na mismong ang
ang magsampa ng kaso ang syudad ng Malolos po? Meron po kung ganyang pag-uusap sa amin. As a matter of fact nga po, kaya po natin ginawa ito ay para makita natin kung hanggang saan makakarating yung ginagawa nating initiative po na to. Ganda ro. Tama po kayo doon. Yung ICI kasi hanggang rekomendasyon lang. Kaya po yung natuwa sa amin yung natuwa rin kami na natuwa sa amin yung ICI na sinabi nilang malaking tulong ito sa ginagawa nilang investigasyon. Yung NBI po ay dumulog din sa amin at humingi rin ng kopya dahil iilan lang po pala sila mag-iimbestiga sa buong Bulacan, hindi rin nila kaya. So humingi po sa amin ng kopya, sana daw po yung ibang mga LGUs ay makagawa rin ng ganito. Kahapon po ay nagpunta sa amin ng AMLAC at humingi rin po ng kopya at nakita daw po nila sa news at sabi nila there are only 5 in the Philippines who are working on this one. Kaya definitely the reports submitted by the City of Malolos Public Audit Team will be a great boost po and help dun sa undermanned situation ng investigation currently ginagawa ng AMLAC. Kaya kung saan po kami makarating dito ay willing naman po kami at binanggit din po ng ICI kung pwedeng yung report namin ay gawin naming affidavit form para magamit din po sa korte, ay gagawin din po namin na makatulong po at maging testigo kami dito. Okay, iwanan muna natin si Mayor. Mayor, Attorney Christian Natividad ng Malolos City, mga kababayan. Nakita nyo kung gaano kagaling si Mayor Christian Natividad. Sa sarili niyang initiative, nagsagawa sila ng investigasyon kaugnay sa issue ng flood control project, Ghost Flood Control Project. Siyempre, paano bang nagkaroon ng mga ganyang proyekto? Unang-unang, nasa likod niyan, sina Bryce Hernandez, sina District Engineer D. Alcantara at ang kanyang assistant na si Bryce Hernandez, mga kababayan. Sino ang funder niyan? Sino ang congressman ng District 1? Si Congressman Danny Domingo, mga kababayan. Nasaan siya? Kasi yung mga project na yan, hindi naman yan makakarating na sa Malolos o sa District 1 kung hindi alam yan na congressman, mga kababayan. Kaya kasama dyan dapat sa imbestigahan si Congressman Danny Domingo ng 1st District ng lalawigan ng Bulacan. At yung dalawang engineer na yan na utak dyan sa Ghost Flood Control Project. Ngayon, speaking of initiative of Mayor Attorney Christian Natividad, na nag-imbestiga at nag-submit ng investigasyon sa ICI kaugnay sa Ghost Flood Control Project. Sana ang ibang mga mayor sa Bulacan ay gayahin ninyo. Katulad halimbawa, sa bayan ng Santa Maria, Bulacan, ang balita natin, marami ring mga substandard at Ghost Flood Control Project. Dapat magsagawa din kayo ng investigasyon. Gayahin si Mayor Christian Natividad. Nasaan si Mayor Oming Ramos ng Santa Maria? Mayor Oming na Santa Maria, dapat magsagawa ka rin ng sarili mong investigasyon sa flood control project. Marami daw issue daw dyan. Marami daw mga ghost flood control project. Sa Marilao, Bulacan, nandiyan ba? Unahin natin sa Mikawayan, si Mayor Attorney Henry Villariga. Attorney, sana magsagawa rin kayo ng investigasyon laban sa Ghost Flood Control Project sa lungsod mo, Mayor, ha? Kayahin niyo si Mayor Attorney Christian Natividad ng Malolos, ha? Sino pa ba? Si Mayor Boy Cruz ng Giginto, Bulacan, ha? Diyan sa Giginto, Bulacan, ang napuntang budget diyan ay 8.5 billion sa distrito ni Mayor Boy Cruz na dating congressman. Dapat magsagawa ka rin ng investigasyon. Nagrally na lahat-lahat ng kababayan mo dyan sa Giginto, Bulacan na laging pinabaha. Mag-imbestiga ka. Sino pa ibang mayor dyan na nandiyan dyan? Si Mayor Flores ng Dunya Remedios Trinidad DRT. Mayor, magsagawa ka ng investigasyon kaugnay sa flood control project na yan. At ang mayor ng Mikawayan, ang mayor ng Marilao, Bulacan, na si Mayor Mayura Attorney Jim C. Ang balita namin, ang dami din diyang flood control project sa bayan mo. Imbestigahan mo yan, gayahin nyo, Mayura. Si Mayor Christian Natividad ng Malolos na napakagaling, napakahusay, matutukoy na ang mga utak at makakasuhan ng utak sa
Ghost Flood Control Project sa Malolos at kasuhan lahat, lalo na si Congressman Danny Domingo. Sika Mario Batigas, umahagupit. Batigas Files.